na-damage po ang ilang part po ng kanilang bahay at nagkaroon daw po ng mga crack yung mga walls nito, attorney. Ma'am, yung sa inyo is a residential. Ilang taon na po kayo nakatira doon? Matagal na din po. Yung bang bahay na yon ay kayo ang nagpagawa or nabili nyo na yon? Kami po nagpagawa. Kayo ang nagpagawa noon. Sino nauna? Kayo o yung building tabi nyo? Nauna po yung building. Kayo ba ay may kaukulan na building permit para itayo yung structure ng bahay ninyo? Wala po eh. Wala. Opo. Bakit ako nagtatanong? Kasi doon mo makikita kung gaano katibay ba dapat ang ginagamit ng mga kable, ilang ano ng semento, ganyan-ganyan. Kayo yung dumikit doon sa building. Opo, kasi nagkaroon na po ng reblocking. Okay. Tapos, yun po yung sukat na ano namin. Kadikit po namin sila. Dikit ninyo. So parang firewall Opo. yung kaano ninyo. Kailan dinimolish yung building? Simula po nung last week ng March hanggang April po. Ano naman yung katabi nyo yun na building? Eskwelahan po. Public school? Private school. Private school. Okay. Ngayon, kayo ba ay inabisuhan? Opo, naabisuhan po kami. Sinabihan kayo, i-demolish yung building? Yes po. Pero hindi po nasabi kung paano yung methodology na gagawin nila. Nung habang dinidemolish yung building, doon yun na nakita na pati ang bahay ninyo parang may nangyari. Opo, nahampasan po ng beam na ginigiba nila. Okay. Kaya gumalaw po yung structure na para kaming itinulak sa loob ng bahay. Parang as in yung, gumalaw. parang nasa sasakyan kami tapos biglang nag-break. Gumanon po Oo, kami. Naitulak kayo. Okay. Agad-agad ba ito na sinabi doon sa mga... Opo. Pinababa ko po yung husband ko tapos na-explain po nila na humampas nga po yung beam. Okay. And then, kinabukasan po noon, Sunday, gumagawa pa rin sila, nagmamaso sila. Pinakiusapan namin ng ilang beses na wag silang magmaso kasi magkakrak na yung wall. Ang sabi ko, pagka itinuloy nyo, magpapabarangay ako kasi masisira na yung bahay ka. Ako, nagbiblink-blink na rin kasi yung ilaw. Sumasabay, delikado. Baka mamaya sumasabay masunog na pa. sa pagpukpok nila yung patay sindi. Okay. Ngayon, sinagot po ako na kahit naman magreklamo kayo sa barangay, may permit naman kami eh. Sa madaling salita, natapos yung pagdidemolish? Natapos po. Okay. At nang natapos ma-demolish, maraming damage. Sabihin Pero na natin. nagkaroon po kami ng kasunduan sa barangay Mhm. na papanagutan po nila yung mga damages. Ayun naman pala. So, aayusin nila. Ayon dito, magsasagawa ng joint inspection. Nangyari ba ito? Opo, nag-inspect po sila sa bahay. Okay, Binidyohan po nila, pinicturean nila. Wala naman po silang nakitang Okay. damages. So, pinaayos ba? Pinaayos nila pero hindi po maayos. Nung nalaman po nila na merong pong structural scanning na kailangan para ma-check yung integrity ng bahay. Kasi since nag-start po sila, yumayanig na po yung bahay hanggang matapos. Okay. So, nung chinek ng structural engineer, nakita niya na may mga crack sa labas tsaka sa loob. And then, ni-recommend niya yung structural scanning, yung hindi nakikita ng mata. At dito, sa summary ng findings ng structural engineer, meron siyang sinasabi na itong nangyaring ito ay dahil yung demolition contractor hindi nag-implement ng proper demolition methodology and safety practices. Yes. Sir, ang hinihingi po ni Ma'am Soledad Layos, ano po bang hinihingi ninyo ngayon, Ma'am? Kasi gusto po namin masigurado na safe pa rin po yung tirahan namin. Okay. Kasi wala na po kaming peace of mind simula nung may humampas na beam hanggang matapos yung demolition na umaalog kami sa bahay. Parang natatakot na rin po kami na baka pag lumindol, bigla na lang gumuho. Okay. Dahil So, ang dun gusto po. ninyo ay ipagawa yung structural scanning na tinatawag. Yes po. At kung ma-detect po, ma-check na merong critical damages, ayusin po nila para safe naman po yung tirahan namin. Ma'am, ganito kasi yon yung ano, kaya nung sabi nila na ipapa-testing nila yung ano, yung structural integrity ng building. Physically, pag nakita ninyo yung building, talaga namang substandard, makikita doon na yung paggawa nila ay dinikit lang doon sa existing na building, binuhusan. Kita yung mga bakal, honeycomb, lahat po ng mga damage na nakikita doon. So kahit sinong mag-testing doon po, hindi po papasa talaga yung building nila kasi sobrang substandard po pagkagawa. Kagaya doon sa dinemolish namin, kaya na po namin dinemolish doon. Oo. Kasi substandard din, naglalaglagan na yung mga debris, yung mga kahoy, kaya namin dahil very hazardous na yun. Ang request ko sana, magkaroon ng joint inspection para makita yung nirereklamo nila. Ang gusto naman ninyo is joint inspection
para makita kung Opo. ano talaga ang estado ng residential building. Opo, sila kasi may kausap yan, yung structural. So gusto ninyo Hindi ko alam kung independent? ano usapan nila. Opo, wala rin silang building permit na ginawa yan, hindi sila tumunod sa sa building code. Understood. Yung pinapakita sa picture, yung CR, Yes. na may nabakpak na hollow block. Hollow block namin po yun eh. Dinikit lang nila doon, nag-tile sila doon sa property namin, yung wall namin. Kaya natanggal yun. Ngayon, sa request nila na ibalik, binalik namin kahit nasa sa property na namin yung hollow block na yun. Wala po sa property nila yun. Nasa muhon po namin yun. Kikita po pag nag-inspection po, Wala po sa property nyo. Isang diretso po yun na nasa linya po namin. Napaka-technical ng issue na ito. Ang pinakamaganda kasi nito is mamagitan rin sa atin yung Office of the Building Administrator tungkol dun sa mga standards na kailangan gawin at yung proseso kung nasunod ba. Ngayon, kung hindi kayo magkakasundo, magkakaroon talaga ka na yung kaso. But I think at the moment, ang pinakamaganda is magkasundo sa kayo sa kung sino ang mag-i-inspect. Kahit Tama? sino po. Basta ang importante sa amin, ma-check na Okay. safe pa rin po yung tirahan namin. Kasi nananahimik naman yung bahay namin bago sila mag-demolish eh. Kung meron pong makukuha na acceptable to both parties, nagagawa po nung structural scanning, is that acceptable sa inyo? yung client nila na doon, umamin po sa akin na substandard yung Yes. yung building nila. Oo. Hindi wala lang siya magagawa dahil dahil kliyente niya. Naiintindihan po namin yun. Ma'am, kung substandard, mali, no, yung pagkakagawa ng bahay. Ang question is, kakayanin ba nung tamang demolition, kung tama ang proseso ng demolition, masisira pa rin ba? Yun ang kailangan nating matugunan. Kung tama Opo. ang proseso, pero substandard ang bahay, gaano ka-extensive yung sira at sino ang dapat managot? Kung tama naman ang pagkakagawa ng bahay, hindi tama ang proseso ng demolition, sino mananagot? So, yan yung mga issues na kailangan gawin. Re-refer natin ito kay Attorney Paul Aligado, ang OIC ng Investigation and Adjudication Division ng Quezon City Building Official. Kasi doon at least sigurado tayo na, okay, mayroon mga proseso na sinusunod at meron silang tinatawag na accredited na mga structural engineers or mga kumpanya na gumagawa ng mga kailangan na scanning. But at the end of the day, kailangan namin kayong ipagharap sa isang ahensya na nakakaintindi at merong karapatan na magsalita tungkol dito. Nasa meeting lang kasi si Attorney Aligado, pero pinapapuntahan na daw niya ngayon yung bahay ninyo, ma'am, para mapaimbestigahan ang nangyaring demolition. Okay? And I'm sure, kukontakin rin kayo nito, Engineer Roldan Marantan, and you will be given the opportunity po to also air your side. I think yun naman ang importante, na magkaroon ng maayos na proseso para magkaharap-harap. Meron na pong paghaharap na nangyari. Tama po ba, sir? Yes, ma'am, meron na po. Oo. At Both saka parties doon na. naman po, nagpirmahan sila tungkol sa mga kailangan ayusin. Yes, ma'am, meron man po, ma'am. Palagay nyo po ba sa barangay, kung ibabalik namin ito, ay magkakaroon pa ng linaw ito or kailangan na natin yung obo para mamagitan sa kanila? Hindi na kasi sa amin din to, ma'am, kasi Ayun na nga. si Sir Roldan, taga Valenzuela rin kasi, ma'am. Oo. Talagang dialogue lang din ang pwede sa amin, ma'am. Oo. Anyway, ma'am, ang barangay naman is willing to assist, ma'am, with Yes. whatever. Oo. So, Yes. thank you very much kasi naging bahagi rin si Chairman Jojo Abad. At least, initially, meron naman magandang pag-uusap. At saka, ma'am, ano naman, di ba, pinagawa nga naman talaga nila. At first, initially, no? Yung, nung after kayo nagreklamo. Pero hindi po maayos eh. O kaya nga, hindi nga maayos. Oo, yun ang problema natin. At para ma-determine kung ano ba yung dapat at tama, kasi kahit na ipaayos natin sa kanila, baka mami, hindi rin nila sundin. Maganda na yung meron silang sundin talaga. Engineer, ganun din po, bigyan din po namin kayo ng chance na mag-usap din po ni Mrs. Layos para po dito sa issue po na ito. And sasama din po yung team po namin. Sa tanggapan na din po ni Attorney Paul Alegado, yung ating OIC ng Investigation and Adjudication Division ng QC Building Official. Maraming salamat po, Engineer. Yes, Thank ma'am. you, po. Engineer Roldan Marantan. At maraming salamat lalo na kay Chairman Jojo Abad Yes, Kap ng Jojo. Barangay Thank you, ma'am. Batasan Thank you, boss. Hills.